Good day mga ka-farmers, welcome to our channel. Meron na naman tayong pupuntahan ngayon. Yan guys, papunta na tayo sa ginagawang dam po na natapos na. So, nandito tayo ngayon sa hanging bridge ng Barangay Bunakan. Ito yun guys. Ang lalim na talaga. Ang lalim. Yan po guys. Yan po ang kanal ng ating irigasyon. Okay, what's up guys? Ito po yung irigasyon. May tubig na po siya. Kaso, yung tubig ng ating irigasyon ngayon hindi pa dumadaloy. Kasi hindi pa open yung dam. Okay, yan guys. Ito po yung tulay na papunta sa ating mga palayan. Okay, yan guys, ito pala yung daluyan ng ating irigasyon. Ito yung south at yan po yung north ng banda. Yung sounds pala na naririnig natin dun ay meron palang dumadaloy na tubig. Yan guys, nakita natin. Meron palang dumadaloy na tubig. At ito yung parang balon. Ayan guys, tanaw na po natin ang ginagawang instruktura ng taga-NIA, ng National Irrigation Authority. So, malapit na tayo guys. Nandito na tayo sa may bunganga ng dam. So, nakita na po natin yung tower niya, yung story. Yan. Nandito na tayo sa dam ng site ng ating vlog ngayon. So sa nakikita nyo, yan po yung dalawang door ng ating irigasyon pag nagpapakawala tayo ng water. So sa ngayon mainit pa naman kaya sarado yung ating dalawang door ng ating dam. So ang budget nga pala nito guys ay tumataginting lang naman na mga almost 300 million ata. Correct me if I'm wrong, basta yun yung naririnig ng mga tao dito na ganun kalaki ang ibinubuhos ng ating gobyerno para lang matayo itong dam para sa ating mga farmers na nagtatanim ng kahit anong mga crops tulad ng rice. So pwede rin to sa mga vegetables. So pero priority talaga nito guys yung ating mga may palayan na mga ka-farmers. So yan guys, magtutour tayo sa ating munting dam na nagkakahalaga lang naman ng almost 300 million. So let's go. So sa mga nagsasabi na wala daw tubig ang ating muwang dam, ay ipapakita ko sa inyo kung meron ba talaga o wala. So ayan na guys, meron pong naka-inback na tubig ang ating dam. At sa mga nagsasabi na di daw ito magagamit ng ating mga ka-farmers, so siguro sa tingin ko nagkakamali kayo. Kasi nga may pundo naman talaga na tubig ang ating dam kahit dumating pa yung El Nino. Kung isasara yung dalawang door ng ating dam. Kung sa paparating na El Nino ay isasara ito, ay pwede itong magamit ng ating mga ka-farmers sa pagtatanim nila ng mga palay at kahit ano pa yung malapit lang sa kanal. Kasi may dalawa itong kanal guys. So yan mga ka-farmers, ito po yung tubig na nakikita natin na na-stuck dito sa ating dam dito sa may Bunakan. So may naririnig tayo dito guys, pero di natin mabuksan kasi nga bawal itong buksan kasi nga para sa safety na rin ng ating mga kababayan dito sa
ating barangay. So yun guys, no? May dumadaloy na tubig. So tingnan natin, ito po yung dito po yung ilalagay yung manubela ng ating gate po para sa ating papunta doon sa kanal ng ating irigasyon. So tingnan po natin sa ibaba guys. Sa pagkakit mo, may hagdan dito para safe sa ating mga nag-work dito sa ating dam o kaya sa nagmamanage. Ito po yung door na papunta sa irigasyon po, papunta sa palayan, sa vegetable farming. Ito na yung stock na tubig. Yan po ang level ng tubig na nandito sa dam. Yan o. Yan po ang dalawang door ng ating dam. Yan po guys. Sa lawak nito, ang stock na tubig ay umaabot lamang ng siguro mga nasa 500 meters to 1 kilometer ata ang stock na tubig. Malalim na to guys. Yan po. Nandito tayo ngayon. So pag nagbaha guys, ito po yung napakaputik dito kasi nga umaabot dito yung tubig pag malaki na yung stock ng ating dam. At nag-overlaps lang din naman pag sinasara yung dalawang door. Nag-overlaps lang din naman yung water pag sumobra na yan. Dito yun may dalawang ito po yung Y na side ng ating naka-reserve na tubig dito guys. Malalim to guys, siguro nasa 6 feet o nasa 5 feet siguro. Yan guys, papunta doon, malawak pa. Dito rin may naka-stock na tubig. So kung malakas yung ulan at napupuno yung ating dam, aabot dito ang tubig. Kaya nga pag dumating na yung mga tag-init, yung tag-init natin, dapat talaga na isara itong dam para makastock ng enough na water para makasustain sa ating mga palayan na gagamitin pag tag-araw na. Yan guys, so pupunta pa tayo dun para makita natin kung gaano ka lawak ang tubig na na-stock kahit walang ulan dito guys. Yan guys, napakaputik guys. Yan yung water guys. So mga ka-farmers, napaka-importante talaga ng mga puno dito sa kilid ng ating dam para di magkaroon ng landslide sa tabi ng ating naka-reserve na tubig. Kaya napaka-importante ng mga ganito. Ito po yung hanging bridge dito. Kaso pag lumaki yung tubig at ang babaw ng ating tulay, napaka-delikado sa mga bata guys, no? Kaya sa mga magulang, kasi ito ay daanan ng ating mga estudyante papunta ng school, sa elementary school ng Bunakan, kailangan talaga sabihan natin yung ating mga anak na wag maligo dito at wag maglaro-laro sa tulay na ito kasi delikado sa mga bata guys, lalo na yung mga bata na di marunong lumangoy. Napakadelikado guys. So ito po yung tulay. Napakaputik guys, baka tayo na. Ayan, dito. Ayan guys, dito. Doon, papunta doon kasi maraming dahon guys. Itong mga puno ng kawayan na to ay napaka-importante. Itong mga puno na to, sana yung nagmamay-ari nito ay hindi nila putulin para hindi magkaroon ng landslide sa tabi nito at
safe pa tayo guys. Ayan guys, may naliligo na dito. Di na natin kailangan pumunta ng dagat para makaligo tayo. Dito meron na isa sa magandang epekto ng dam, at meron din namang hindi magandang epekto dahil yung mga bata dito, kasi malapit lang po sa school, pwede silang maligo dito, kaso napaka risky talaga para sa mga bata ito, na bawal nga silang maligo dito kasi nga baka malunod. Ayan o, yung mga bata naliligo. Sige, layat dong. Kaso yung mga bata na yun, marunong yung iba, yung nadadala lang. So ayan guys, andito tayo sa likod, no? At gusto ko rin magpasalamat sa inyo sa mga nanonood ng video na ito. Paki-like and subscribe na rin sa ating channel para makatulong tayo sa mga iba pa nating mga ka-farmers na ma-share po itong mga video na ito, para malaman din ninyo. And guys, salamat sa panonood and see you on our next vlog.